Sa kanilang bahay ay tahimik na nakaupo sa gilid ng swimming pool si Anne nang dumating ang kanyang asawa na si Albert habang akay-akay ng isang magandang babae dahil sa kalasingan. Agad niya itong dinala sa loob ng bahay habang masuka-suka ito dahil sa kalasingan. Habang natutulog si Albert ay nakita ni Anne ang isang kiss mark sa damit nito at agad siyang nagduda na may ibang babae ang kanyang asawa. Nang kapkapin niya ang pants nito ay nakita niya ang isang papel na nagpapahiwatig na nagpa-reserve ito ng trip to Bali kasama ang magandang assistant nito. Nang magising si Albert, tinanong niya agad ito kung ano ang gagawin niya sa Bali at sino ang kasama niya. Patamad namang sumagot si Albert na mga business partners lang ang makakasama niya. Hindi kumbinsido si Anne, ngunit bigla siyang hinalikan ng asawa kaya nawala ito sa isip niya. Masayang sumisid si Albert sa kailaliman kasama si Anne at pagkatapos ay determinado itong sumuong sa isang mainit na labanan. Kinabukasan ay lumipad si Albert patungong Bali, ang hindi nito alam ay sinundan pala siya ni Anne. Doon napaisip si Anne kung tama ba ang ginagawa niya at naisapang umuwi na lang siya. Maliban na lang kung may rason siyang manatili, biglang nabangga siya ng isang lalaki na agad tumawag ng kanyang pansin, ngunit imbis na magpakilala ay hindi niya ito pinansin. Kalaunan sa kanyang silid, tinawagan niya ang asawa para kumustahin ito, ngunit sa kanyang pagkabigla ay isang babae ang sumagot ng telepono at sinabing nasa shower pa si Albert. Agad na pinutol ni Anne ang tawag at saglit na nag-isip. Maya-maya na isipan ni Anne na lumabas para magpahangin. Paglabas niya ay nakasalubong niya ang lalaki kanina. Kaya nilapitan niya ito, humingi ito ng paumanhin sa nangyari at nagpakilalang si Elmer. Ipinakilala naman niya ang sariling si Joel dahil ayaw niyang malaman nito ang totoo niyang pangalan. Maya-maya ay nagyaya itong ipasyal siya sa lugar upang makapaglibang. Habang nag-iinuman, hindi mapakali si Anne, kaya inamin niya ditong may asawa na siya at nandito siya para hulihin ito dahil may hinala siyang may iba itong babae. Sandaling napatigil si Elmer, ngunit imbis na magalit ay nag-alok itong tulungan siya. Saglit na nag-isip si Anne at kalaunan ay pumayag siya. Saglit silang nag-inuman at biglang nag-shift ang eksena sa isang kwarto kung saan sumisid si Anne sa kailaliman kasama si Elmer at pagkatapos ay determinado itong sumuong sa isang mainit na labanan. Kinabukasan paggising ni Anne, bigla siyang kinabahan, ngunit sinabi ni Elmer na walang makakaalam at walang nangyari sa kanila kagabi. Kaya wag daw siyang mag-alala. Kinagabihan bumalik si Elmer, dala ang isang envelope na may lamang mga larawan ni Albert at sinabing good news dahil walang babae ang asawa niya. Nanghina si Anne sa narinig dahil sa isip niya imbis na si Albert ang nangloko ngayon ay siya pa ang lumalabas na nagloko. Ang hindi niya alam si Albert pala ay expert sa pagsisinungaling dahil sa linya ng kanyang trabaho bilang abogado. Kapag kasama niya si Christy, ang babae ni Albert at assistant, doon siya nakakaramdam ng excitement fun. Isang gabi, habang tulog na si Anne, dumating si Christy sa kanilang bahay at agad itong sinalubong ni Albert. Excited na naglaro ng lato-lato sina Albert at Christy at pagkatapos ay determinado silang sumuong sa isang mainit na labanan. Ngunit kahit ganoon, mas sabik at mahal niya ang asawa. Isang araw sa office, habang nag-o-order siya ng mga bulaklak para kay Anne, ay pumasok si Christy at ipinipilit ang sarili sa kanya, ngunit sinabi ni Albert na may date siya sa kanyang asawa at agad na umalis kaya naiwang naiinis si Christy. Sa kanilang date, humingi ng tawad si Albert sa kanya dahil sa kanyang mga pagkukulang at sinabi nitong namimiss na niya ang dating time na lagi silang magkasama. Naantig si Anne sa kanyang sinabi at agad silang nagyakapan, ngunit biglang natigilan si Anne nang makita si Elmer. Kinabahan siya at nagdahilan na kailangan niyang magbanyo saka umalis. Paglabas ni Anne sa banyo ay agad siyang sinalubong ni Elmer na naghihintay pala sa kanya. Dito ay sinabi niya ang lahat kay Anne na siya ay boyfriend ni Christy at pinagplanuhan nila ang lahat. Sinabi din niya na tama ang kanyang hinala noon na may ibang babae si Albert at si Christy iyon. Ginawa nila iyon para sa lang pera at ang trip to Bali ay isang setup para makakuha ng mga ebidensya na may ibang lalaki siya
para magalit si Albert sa kanya at para masulo siya ni Christy. Sa huli sinabi ni Elmer na nagpanggap lang siya sa umpisa pero kalaunan ay totoo na ang damdamin niya para kay Anne. Naggalit si Anne at agad na umalis. Kinagabihan ay nagpunta si Christy sa bahay ni Albert ngunit nagulat siya nang salubungin siya ni Anne. Sinalubong siya ni Anne ng galit at mangungutya, sinabi niyang kawawa si Elmer dahil katulad ng suot niyang cheap na pangloob ang pagkatao ni Christy dahil sa galit sinampal niya si Anne at umalis. Kinabukasan sa office, sinubukan niyang akitin si Albert para makapaglaro ng lato-lato. Ngunit tumanggi ang lalaki at sinabing tapos na sila. Sa galit ni Christy, tinakot niya si Albert na sasabihan kay Anne ang tungkol sa kanilang relasyon ngunit hindi ito natinag kaya sinabi niya na sumunod si Anne sa kanya sa Bali at doon ay nagkaroon ito ibang lalaki. Ngunit hindi naniwala si Albert sa halip. Ngumiti lang ito at saka umalis. Nang gabing iyon nabasa ni Christy ang mensahe ni Anne para kay Elmer. Nang makaalis na ito ay agad siyang sumunod dala ang isang baril. Pumasok si Christy sa loob ng bahay ni na Albert at Anne at sa sandaling iyon, isang malakas na putok ng baril ang umaling-awngaw sa paligid. Sa huli, hindi naging malinaw ang mga pangyayari dahil natagpuang wala ng buhay ang katawan ni Christy na nakalutang sa swimming pool kasama si Elmer Albert na hindi malaman ang gagawin. Kung nagustuhan niyo ang recap, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa susunod na uploads.